At magsishare lang po ako. Kita nyo na? Okay na? Okay na. Okay. Tanggalin natin yung ano. Hindi ko maano to. Sandali. So magandang umaga po sa ating lahat. At katulad po ng dati, yung ating pong pinag-uusapan ay patungkol sa church discipline at pinabalik-balikan po natin ito kasi gusto natin na mapag-usapan natin ng maayos. At kung naalala nyo, yung huli nating pag-aaral ay nasabi natin, yung isang sinabi ko ay itong binigyan ko ng highlight yung ang ating pagdisiplina kasi palagi nating naiisip what we know is for restoration ng ating kapatid, hindi ba? Which is true. That is the purpose ng po. Purpose talaga ng primary purpose ng discipline. Pero at the same time ay ginagawa natin yung kasi pinoprotektahan din natin yung purity ng church. Di ba? At ang napag-usapan natin last time ay tungkol dito sa ito yung the church is ultimately responsible at ito yung ating pinag-uusapan natin doon sa atin ay yung ating constitution. Any disciplinary action is to be carried out in the spirit of Christian love and humility. Yan yung ating So, napag-usapan na natin, hindi ko na ulitin, dito tayo medyo nagtagal dito sa part ng suspension. At sabi nga, at ito yung nakalagay sa ating constitution. A disorderly member is not immediately excommunicated. Rather, the offender is to be suspended in accordance with the direction of 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15. Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga, yung 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15. Ano ba yung ibinibigay niya sa atin? Kasi yan ang sinasabi rito na yun ang ginamit ng ating constitution na maging basihan para doon sa discipline na nagresulta sa suspension. Doon sa ating constitution, babalikan na lang natin ito. Basahin muna natin yung 2 Thessalonians. Nakikita nyo ba yan? Kung wala po kayong Bible, sinulat ko na dito sa taas, Now we commend you, brothers, in the name of the Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother. Yun ang You keep away from every brother who walks in unruly manner, and not according to traditions which they receive from us. For you yourself know that you ought to imitate us, because we did not act in an unruly manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with labor and hardship we keep working night and day, so that we would not be burdened to any of you, not because we do not have the authority, but in order to offer ourselves
as a model for you so that you would imitate. Sino po ang nagsulat nito? Si Apostol Pablo. Kanino niya po ito in-address? In-address niya po ito doon sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ano po ang problema doon sa Thessalonica? Bakit ganito yung pagkasulat ni Pablo? Ano po ba yung konteksto diyan na nangyayari doon doon sa mga mananampalataya doon sa Thessalonica? Ang problema nila noon, sila ay mayroon silang pagtatalo na may mga nagtuturo, may nanggugulo na nagsasabi na yung pagbalik, yung second coming daw ng Panginoon o yung pagbalik, yung pangakong pagbalik ng Panginoon, yung nangyari na. O wala. That's okay. We cannot stop because of it. Nandun naman tayo sa 2 Thessalonians eh. So yun ang ating basit. Sabi niya, dahil sabi nila, ay nangyari na yung iba. O yung iba naman ay nagsasabi na malapit na. So dahil malapit na, nandun yung parang yung pag-asam nila na, eto na, talagang darating na yung Panginoon. So nangyayari, yung iba ayaw na magtrabaho. Kasi what's the purpose of work? Darating na yung Panginoon eh. Di ba? Yun ang konteksto niya. Kung kaya nung nalaman ito ni Apostol Pablo, ay sumulat siya. At kanyang pinagsabihan yung mga tao. At sinabi dito, at ginamit niya mismo yung kanilang, kasi nung nandoon siya, nung siya ay, alam niyo po kasi nung dito sa church sa Thessalonica, hindi kasi nagtagal si Apostol Pablo. After he established the church, kailangan umalis kaagad siya at hindi siya makabalik kasi the Spirit of God prevented him from returning back. Who he sent Timothy. And mayroon pa siyang anong pangalan to? Doon sa uli nalimutan ko yung pangalan niya, no? Para checkin yung mga mananampalataya at i-report sa kanya. At ito nga ang isa sa mga naging nalaman niya na nagkakaroon ng kaguluhan doon sa kanilang kaglagitnaan kasi may pagtatalo. Yung iba ay nangangaral na dumating na at yung iba naman ay parating na. At ang naging isang bunga nito ay yung iba na siguro talagang tamad, ayaw na magtrabaho. Ngayon, kailangan din natin makita yung konteksto nila noon. Paano ba yung konteksto nila noon? Paano sila kumakain? Di ba? Sama-sama. Kasi, either you're slave, dalawa lang no? Pagka ikaw ay slave o mahirap ka talaga, at yung mga siguro mga Roman citizen, kasi itong Thessalonica ay retirement place din ito ng mga sundalo ng Roma. So yung mga mananampalataya, bagamat it's a mixed group, it's mostly Gentiles, Gentile Christian. At kung natatandaan nyo, familiar po kayo doon sa Acts chapter 6. Acts chapter 6. Nung unang nagtalaga ng mga deacon, anong nangyayari noon? Di ba? As believers get saved and baptized, they were added to the number nung mga mananampalataya. And do the way they worship together and they fellowship together. Hindi ba? Halimbawa doon sa pamilyar din po ba kayo doon sa pag naglo-Lord's Supper? Alam niyo po ba yung Lord's Supper nung una ay bahagi ng fellowship meal, a real meal. Noon time, yung binabasa natin sa 1 Corinthians, they were eating together. That's why they have clique. Iba, naghihiwa-hiwalay sila at nagkaroon ng problema. It was only later part
may bahagi lang nung pagkatapos nilang kumain, then they will take the bread and they will break it together. So, hindi hindi yun na parang separate na dun sa basta hindi maliwanag pagbabasahin natin sa history, pero that's the context ng Lord's Supper noon. They eat together. Real meal. And then at the end, magkakaroon sila ng breaking of bread to signify yung sinabi ng Panginoon, to commemorate what the Lord has told the apostles to remember. So, di ba doon sa Acts chapter 6, dahil it's more on di ba? Maraming ang pagkain nila ay share sila. Di ba? Yung may kakayanan nagdadala at binibigyan yung wala. Kaya nga nagkaroon sila napilitan sila magtalaga, the Lord through providence showed it to them na kailangan nila ng mga deacons so that the deacons can take care of the benevolence. And the apostles can take care of the word. So ganun kaya nagkaroon tayo ng pastors and deacon, the two offices in the church. Hindi ba? Ganun. So, nung mga unang panahon, ganun ang nila. Yung church talaga ay nag-share ng lalo na pagdating ng nagsasama-sama sila pag Sunday at sila ay ng Sabat at kumakain. At lahat ng may kakayanan magdala. Pero yung iba nga, ayaw na magtrabaho at nakikikain na lamang. So anong sabi ni Pablo? So kasi ginagamit ni Pablo yung kanyang ginawa nung nandun sila. Sabi niya, kami ay nandiyan, kami nagta-establish, dapat sinuportahan nyo kami, pero hindi kami kumuha ng suporta, kami nagtrabaho upang hindi kami maging pabigat sa inyo. For we hear that some among you are walking in unruly manner, doing no work at all, but acting like busybodies. Ano ba yung busybodies? Pag sinabi natin busybodies, chichismis lang, nagkukwentuhan lang. Pinag-uusapan naman tungkol sa church. Kaya lang, ayaw nila magtrabaho. Pagkainan, una sa pila. Hindi ba? So sabi ni Pablo, now such person we command and exhort in the Lord Jesus Christ. Ito command, So ito hindi pakiusap para kay Pablo. This is imperative. That working with quietness, they eat their own bread. And if anyone does not obey our word in this letter, diba? Sabi niya, do not associate with him so that he will be put to shame. Di ba dyan natin nakuha yung na kapag ayaw magtrabaho, huwag kumain? Dito yung dito sa teksto na to. So yun ang konteksto na nangyayari. So, at dahil nga sila ay bukod sa tamad at ayaw magtrabaho, ay nanggugulo pa, ang sabi ni Pablo, do not associate with them. Huwag nyo silang pakainin. Di ba? Very clear yun, So, yun ang teksto, yun ang kanilang konteksto. So, dali natin ngayon sa culture natin. Kasi hindi kanya-kanya naman tayo saka hindi ka tayo by God's grace and provision, siguro naman wala namang sumasablay sa atin ng ating meal, So, bagamat nagsasama-sama din tayo ng pagkain sa
paglinggo ay hindi naman problema yung ano na hindi natin problema yung katulad ng problema nila na gano'n, hindi ba? So, pagdating ngayon pero yung prinsipyo na binibigay nito, ayun ang tinitingnan natin. Kaya yung ginamit dun sa ating Constitution. Na tayo ay, we do not associate. Pero siya ay, tapos dito, and yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. So hindi natin, doon, kaya sabi natin suspension Kasi hindi mo in-excommunicate, pero kailangan mo siyang i-deal. Hindi ba? Pero anong masasabi nyo doon sa ano? Meron ba kayong doon sa nabasa natin? I want to hear kung ano yung naging just of course, maaaring ibang ngayon nyo lang nabasa, yung impression nyo. Yung pang tao na tinutukoy dito ay nagrepent? Ano sa palagay nyo? Nagrepent ba siya? O yung mga tao, kung sino man, sila ba ay parang tama ba yung aking impresyon? Of course, ito po ay pag-uusap natin. This is an open forum. So, you are free to share yung inyong wisdom patungkol doon sa Makikita natin yung mga tao na to ay unrepentant sila. Do you agree? Unrepentant sila? To the point na sinasabi sa kanila ni Pablo, do not associate with them to shame them. Do you agree? Meron po kayong I need to hear other open discussion basta open-minded lang wala tayong we're not trying to impose anything on anybody. We're following the Word of God. At kung meron tayong sabihin na natin na difference of opinion, then we will set this aside at ang ating pastor ang mag-clarify sa atin. Yung sinasabi si Kuya Nato, do not, parang meron agad command na do not associate. Inisip ko lang kung sila ba yung mga tinutukoy ng mga tao ron, nagkaroon na kaya ng parang, although command ng apostol yon, pero sort of, kasi sa atin, parang hindi naman tayo magde-decide na tatanggap ng utos na parang wag associate. Kung, di ba, ang ating niisip sa context natin ngayon, nag-meeting na ang church. Parang gano'n. So, siyempre, may verdict na. So, yun ba, may verdict na yun, yung part na yun na bakit iniuutos na wag kayong mag-associate sa kanya. Well, doon sa konteksto nila, lumalabas talagang hindi, kaya sila nag-command si Pablo ng ganon, na ihiwalay nyo, huwag nyong pakainin. Very, tamad, ay magtrabaho, nanggugulo pa, ihiwalay, at huwag pakainin. So, yun ang immediate. So, sa atin, iba naman ang, siyempre, sa ating konteksto, kasi sa kanila, hindi naman natin alam kung congregational sila o Presbyterian hindi ba? Pero tayo kasi, in our culture, ngayon, kaya tayo, sinusunod natin yung prinsipyo that the church decide. Hindi ba? So, sinuspend natin. Bakit natin sinuspend? Tumayo naman halimbawa dito na di ba kaya nag-subject naman yung tao ng halimbawa for discipline. The person stood up and willing to accept the discipline of the church. Bakit natin sinuspend? Hindi po hindi po trick question yan. Si Carol, we need, here. To prove, Kuya, na siya ay
mag-undergo nung discipline ng church. To To prove. To prove. Pati yung kanyang repentant heart. There you go. Carol got it right. Kasi anybody can come up here and say, I'm sorry. Di ba? It's a good sign. It's a good start. Di ba? Because that showed the tenderness ng puso. But we still suspend because we need, parang ano yan eh. Pag walang pinag-iba yan kapag tayo ay, bago natin ina-accept na maging miyembro yung isang mananampalataya. Diba? We wait for some time because we want to see the fruit of the Spirit in the person's life. Hindi ba? And same thing, we suspend. Kaya natin sinuspend because alam natin mananampalataya pa rin naman siya. Kaya lang we have to get insight kung talagang nagsisisi na ba siya. Hindi ba? Kasi, sabi nga nung iba, talk is cheap. And some people can talk the talk, but they can walk the walk. Sabi nga gano'n, di ba? Sa mga American, ganyan palagi. You talk too much. Can you walk? Palaging gano'n. Kangiti si Marcy sa akin. So, di ba? Kaya gano'n. Kaya natin sinususpend. Pero ang gusto kong itakil natin, kasi wala si Mel eh. I was hoping na she'll be here. Kasi siya yung nag-raise nung point ng withdrawing pleasant fellowship. So, at ito nga yung dito sinasabi, dito sa ating ano sabi na? Ano sabi niya rito? Do not associate with the person. Doon, ito pala si Mel eh. Mel, dito ka. Hindi magandang discussion ito kasi wala tayong panghahatol. We want para matuto tayo, para tama yung natin, mayroon tayong unity of mind as part, lalo na kapag tayo yung nag-administer ng discipline, because this is God's work, and that is, at nakita natin, it's a command. Hindi ito optional sa atin. Talagang ito ay kasama at bahagi ng ating pagiging kasama sa iglesia. So, how would we define that? Kasi, di ba kapag sinuspend mo siya, ano yung anong nangyayari? Doon sa, anong sabi ng ating Constitution? Hindi, kita na ba? Wala tayong magawa. Babasahin ko na lang. Sabi ng Constitution natin, suspension from membership in which case the member may not partake of the Lord's Supper, attend church meetings, or undertake any service in the church. That means, hindi siya pwede doon sa mga ministry. Di ba? So kung before ay mayroon siyang hinahawakan na ministry, tanggal sa kanya yun. Di ba? Wala na sa kanya. Sabi, di ba, ang contention ko pa nga that is, in effect, parang tinanggal natin yung niya, kasi tinanggal lahat natin yung privilege niya as a member. So kung driver's license siya, na-suspend yung driver's license mo, hindi ka na pwede mag-drive. Di ba? Would you say that will be the
would satisfy yung requirement na sinasabi ni Paul? Not to associate? I need a response. Si ano? Ay, brother, gusto ko lang i-clarify. Yung suspension ay suspension even yung attendance sa church? No. Sir, sabi nga, attend church meeting. Meetings. Yung ano, official meeting ng church. Okay. Hindi yung service. Akala ko yung Worship. even kina-clarify ko lang. Tama. That's good. Oh. Pwede mo kasi yung sa pag binasa mo yung ano, yung Constitution, pwede mo ma-misinterpret na gano'n. Attend meetings kasi yung ating worship sa meeting. But that's not meaning do sa worship. Sinasabi natin yung mga official, halimbawa yung ating covenantal meeting. They cannot be part of it because technically, the person is no longer a member. Diba? As the way I understand yung suspension ay yung privileges niya, like the Lord's Supper, yung Yun ang yung as a church. yun ang sinasabi yun ang Constitution natin. Hindi na natin kailangan maliwanag yung sinabi. May not partake of the Lord's Supper, attend church covenant meetings, narify ko na, no? Or undertake any ministry yes, in the church. suspension. Yun ang So suspension. yung tatlo, di ba? So my question is that I need a response from you because I need to hear from you at kailangan marinig ng bawat isa din. Is that what Paul is saying or does that satisfy the 2 Thessalonians chapter 3 when it says, do not associate with that unruly brethren? Sige. 30 seconds. I need response. Wala pong maling sagot? Oh. Iniisip ko po kasi ay brother or sister in Christ pa rin yung dinidiscipline. Hindi kasi, kung ba, didistinguish natin yung being Christian nung person. Yung part ng discipline, yung pagdi-disassociate, na yun na nga po yung sinasabi ng Constitution. Kasi it will help the person na makita yung buhay niya apart dun sa congregation. So, hindi naman inihahatol na hindi ka na Kristiyano, pero ipinapakita na yung buhay mo bilang Kristiyano ay kailangang magsisi ka para maibalik yung buhay na dinanas mo nung bilang isang bahagi ng iglesia. Yeah. So, I think wala naman doon sa yung sinabi mo, we fully agree with that. Ang hinahanap ko sanang sagot ay doon sa kasi sabi ni Pablo, do not associate. Di ba? And yet treat him as a brother or a fellow believers. So maliwanag, kaya ito yung ginagamit ng ating Constitution for suspension. So ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, to make sure na hindi tayo iba-iba ng interpretasyon doon sa yung bang ginawa na yung provision na sinabi ng Constitution na all the privileges ay tinanggal sa kanya, is that satisfy what it says in 2 Thessalonians as this association with that particular member.
Hindi po trick question. And wala pong no judgment kahit ano pong sagot. Kuya I Marlon, just- pakiulit mo rin yung tanong. Pakiulit ulit. So, narinig natin yung prinsipyo na sinabi ni Pablo, di ba? Unruly, unrepentant, do not associate, but treat him as a brother. At nakita natin sa ating Constitution, ito yung kino-quote, ito yung nire-refer doon sa ating kaya suspension. Kaya suspension yung yung hindi excommunication, hindi ba? So, kung tinanggalan natin lahat yung privilege niya as a member, and essentially, technically, he's no longer a member, that satisfy yung sinasabi ni Pablo doon sa 2 Thessalonians chapter 3, not to associate with a person. Yung disassociation is, yung po ba yung fellowship among the Yes. brethren? Essentially, he cannot fellowship with us, kaya he cannot attend, or I don't want to say, the person cannot, we suspend the privilege of partaking in the Lord's Supper. Explicitly po kasi nakalagay dun sa Constitution na yun nga, yung mga privileges ay... Oo. Pero implicitly, does it follow na kung disciplined yung brother or sister ay kumbaga, we cannot socialize with them or fellowship with them? Yun po ba yung pinakang... That's what we are trying to resolve. Opo. Yung pinag-uusapan natin. Yes, opo. Kasi may na-raise yung withdrawal of fellowship, pleasant fellowship doon So- sa tao. So, bali po ang... So ngayon tinatanong ko muna kung yung based doon sa pinibigay sa ating prinsipyo ni Pablo on not to associate, ay doon sa pag-suspend natin ng kanyang ng membership, will that satisfy the intent nung 2 Thessalonians chapter 3? I think doon tayo nagkakaiba-iba. For instance, when we worship, we welcome everybody. But are we affected by the non-believers present in our midst, knowing this is a holy convocation or holy worship? Apektado ba tayo ng presence ng Di ba? We encourage. So bakit hindi tayo apektado? What's the reason? What's the reason why hindi tayo apektado ng isang hindi tunay na mananampalataya na sa ating kalagitnaan habang tayo ay sumasamba sa banal na Diyos? Di ba sa kanila, sa lumang tipan, kapag ikaw ay naging marumi, ceremonially unclean, you cannot be in their midst. Di ba? Example natin si Miriam, sister of Aaron. Hindi ba? They challenged Moses. And God were not pleased with them. And what happened to her? She became leprous. And because of that, she was separated. Di ba? They waited for him for a week because she cannot be among them. See, I'm throwing you all these things para mag-isip tayo, because we take this for granted. Na
Sinuspend natin, tama yung napakagandang sinabi ni Carol, kasi sinuspend natin, kasi kailangan nating malaman, o at least makita natin yung grace sa Kanya na tunay na ngang nagsisi siya. Hindi ba? Kaya nga, isa sa kondisyon na binibigay dun sa member under suspension ay kailangan laging present siya doon sa worship. Hindi ba? Kasi kung hindi siya nag-a-attend, medyo question tayo, hindi ba? And the same thing kapag tayo, kapag ikaw ay nag-a-apply bilang member, may sinusuri tayo hindi para hatulan, kundi tayo ay sinusuri para makita ang katibayan na ikaw nga ay kaisa sa pagsamba sa Diyos. Hindi ba? Ganon din yung ginagawa natin, kaya natin sinuspend. Pero at the moment that under suspension, siya ay hiwalay, spiritually speaking, sa atin. Kaya nga, it was given yung the key. Di ba? Yung sabi ng Panginoon kay Peter, I have given you the key to bind and to loose. Di ba? Okay. So, naisip nyo na? Mayroon kayong ibang mayroon pa, meron kayong ibang opinion doon? Oh, mag-asawa. Sino yung una? Ipapakita ko lang yung yung visitor, non-member, pupunta dito. So, what they enjoy dito sa atin, they are welcome, although they are not member. And syempre, this is a... And we encourage. We encourage visitor to come. Oo nga, yun. Because we want them to hear we want them to see and hear. Oo. Pero, what is worship God all about, di ba? Lahat ay welcome dito. Kahit na ka. Even yung excommunicated, maybe yung person, Yes. In that case. Pero what makes the difference nung ay yung isang member na in good standing, ay yung privilege niya, halimbawa, yung sa covenant meeting, and then kung siya in good standing, pwede rin siya, kung halimbawa may gift siya, and pwede siya participate sa sa mga ministry and kung ano man yung gusto niyang contribute sa church. And also yung Lord's Supper, So, i-clear mo lang, brother, kasi hindi ko makuha ko yung punto mo. Ano ba talaga yung punto mo? Yung isang suspended, kasi yung implication nun ay we withhold sa kanya yung privilege na yung Lord's Supper, Okay, at saka yung sa ministry na, and then yung sa church covenant meeting, mga ganon, hindi siya pwede doon. Di ba ganun din naman yung mga non-Christian visitor? Di ba? Pero yun nga yung nagiging kaibahan. Yun ang nagiging kaibahan ng isang member in good standing at saka yung member under discipline. Okay. Na kung siya under discipline, withheld yung privilege na yun. Pero hindi natin ina-address yung issue doon sa sagot mo. Wala tayong pinag-uusapan doon sa yung pagkakaiba. Ang tanong, yung satisfaction nung intent nung sinasabi ni Pablo that do not associate when we suspend, does it satisfy? Yeah. Ang sagot ko is yes. Yes. Because on the church level, kasi yung privilege na yon, na yun ang wini-withhold sa kanya. Pero yung attend dito and socialize, Bro, wala tayong socialize with the members,
Okay, kasi gusto kong Yun ay matapos pa rin, yun eh. Hindi, yung suspension it doesn't mean na on an individual level, hindi mo na siya kakausapin. No? Hindi ibig Bago sabihin tayo ganun. pumunta ron, anin muna natin tong ano na to. So, he said yes. You agree? You agree? Oh, hindi pa natin alam. I personally agree with what he said. Kasi that's how we protect yung purity. Pinutol natin siya eh. Kaya nga hindi tayo bothered at we actually encourage non-Christian to join us because spiritually speaking, they're not really part of the body. So they don't affect our worship. But if you are a member not walking with God, you affect our worship because you're part of the covenanted body. You're with me? Hindi ba? Kaya, titingnan mo siya, kasi our worship is spiritual. We're worshiping a spiritual God. So, kailangan mo, yung distinction, kailangan natin maintindihan yun, ano. Ngayon natin pupuntahan yung ano. Does it mean we need to do more? Dito kasi nagkano eh. I think you all agree doon sa sinabi ko. Dito na tayo nagkakaroon ng separation. And let me say this again. That's because we have separation on this thing, ay ibig sabihin, tama yung isa, mali yung isa. Alright? Kailangan nating unawain yung katayuan ng bawat kapatid. May kumakain ng karne, merong hindi kaya kumain ng karne. Yung tinatawag nating Christian liberty. Alright? So hindi tayo pwedeng doon, hindi tayo magiging dogmatic doon sa Sa minsan, yung sinasabi na nating individual. How do we treat a member under suspension? Well, spiritually, hindi na siya kasali. So we protected the purity. Oh, wow, ng church. 5 minutes na lang ako. Am I making you think? Pwede po ba? Hindi kasi ako mapakali dito sa Sige. topic po natin. Ano po? Halimbawa po ako, nung hindi pa ako matandang Kristiyano, hindi ako attend ng worship ngayon. Kasi may kasalanan ako. Hindi ako attend hindi ako magpa-partake ng Lord's Supper kasi may kasalanan ako. Then, para bang it all depends upon me. Ano tanong? Pero, ang sinasabi ko po, ay bakit kung hihintayin ko ang sarili ko, ay hindi ko mahihintay yun kasi hindi ko kaya. But I look unto Christ. Parang, alam mo po yun, yung hingi ka ng tawad sa Kanya. And then, iisip ko lang kung ako yung suspended. Humingi naman ako ng tawad. And it takes grace to stand there and ask for Forgiveness. apology sa church. Yes, it's a good sign. Yun nga po, ang problema ko, bakit ang tagal ng suspension? Hanggang kailan ako, parang feeling ko, layong-layo na ako sa, bakit pati church layo? Sabi Yun po ang aking ito sabi ng problema. Constitution, para tagot to sa'yo. Suspension may be for a stated period or indefinitely. If there is evidence of repentance, then forgiveness and restoration to membership will be granted. So yun lang yun. When we see na nandun naman talaga yung pagsisisi. 'Di ba? Standing up in front and asking for apology from the church is a good start. Pero just like I said, talk is cheap. I still remember, what is his name? Jim Swaggart.
He was crying when he's doing this crusade. But all along, he was living in sin. I'm not judging him if he's a Christian or not. All I'm saying is, people can stand up and appear to be repentant, and yet it's hindi totoo. So the only way we can find out, or at least we can have a good sense of the person's condition, is through time. Kaya sinususpend natin. Not because nagdududa tayo dun sa sinabi niya, kundi we are doing our due diligence. Remember, yung ating worship is a holy worship. Ayaw natin, kapag meron tayong marumi, ang ating banal na Diyos ay hindi nalulugod sa atin. Hindi ba? Kung kaya nga binigyan niya tayo ng responsibility na tayong magpalakasan sa isa't isa at tulungan nating mamuhay ang isa't isa ng tama. At kapag may naiwalay ng landas, di ba sa covenanting, binabasa natin, we agreed that we will watch each other. And that's what watching each other about. Kapag merong sumasablay, siya ay ating kinakausap, at hindi naman tayo napupunta kaagad ng suspension, hindi ba? Hindi naman, may proseso, di ba? Yung ating yung proseso natin, Matthew 18, 15 to 17, di ba? Kaya may proseso. So, ibig sabihin, kapag umabot yung kapatid sa suspension, nagkaroon na siya ng the sin has been, sabihin na natin, nagtagal na. Continuous. At only when we fully confront, saka lang siya tumayo. So we have to give chance para ipakita niya sa atin yung kanyang integrity uli. And it's only through time, by observation, na malalaman yan. Hindi ba? Pero, can I request for 5 minutes? Kailangan ko nang tapusin to kasi ayoko nang balikan ito sa susunod. Ano? Question lang po. Oh. Kung alisin po natin yung fellowship dun sa na-discipline, paano po natin malalaman kung nag-repent na yung na-discipline kung walang fellowship? Yun nga yung pinag-uusapan natin, Andre. Ano ba yung fellowship na sinasabi doon? Withdrawal of fellowship. Kung yung tanong ko kanina, nung bang sinuspend natin siya, that satisfied the withdrawal of fellowship? Sa kanya. Sa akin, yes. Because he's not a member anymore. Di ba? He doesn't affect, essentially, when people ask about him, he's not really a member anymore. Because sinuspend natin kasi hindi siya, Kristiyano pa rin siya. We have to treat him as a brother. Until hindi siya nag-repent, nagpatuloy siyang hindi nag-repent, ang mauwi yun ay tatanggalin na natin siya. Completely. So yung suspension, conditional. So, doon tayo nagkakalituan, yung fellowship kasi minsan, doon tayo nagkakalituan, ibig bang sabihin, hindi natin kakausapin? Ay, tinatanong ko nga kayo, ganun bang ibig sabihin noon? Kuya, talagang doon tayo nagkakaroon ng doon talaga tayo nagkaroon ng problema. So, pero hindi no, I don't want to say it's a problem. I don't want to say it's a, nagkakaroon lang ng ng the way we, I don't think, I'm not going to judge people, yung mga kapatid, na halimbawa ganun yung damdamin nila. Because mayroong din silang pinanggagalingan nun. At ang pinanggagalingan nun ay para din doon sa yung kanilang zeal for the purity nung ating Pero at the same time, ang gusto kong, kasi kailangang maliwanag ito
ang isang puna, kasi kung ang trato natin dun sa isang suspended ay walang nabago, bagamat tinanggal na natin siya dun sa paano niya mararamdaman o paano niya maiintindihan yung kanyang katayuan? Yan ang isang argument doon sa sinasabi ni Sister Mel. And I fully agree with that too. Alright? At pero kapag sinabi natin ang problema ito on the individual basis, he is my best friend. Am I supposed to avoid him? Are you going to judge me for being close to him? See the point? More than anything else, this is the time that my best friend needs me. Right? So be careful. Di ba? Balido yung sinasabi. Na hindi pwedeng i-treat na parang walang nangyari. Pero at the same time, in the individual basis, be careful that we impose ourselves doon sa iba. Alright? Tagtaas ng kamay eh. Naku, may kodi ko na naman, mahaba. Yeah. Hindi, kasi binabasa ko lang ho yung sa part ng 1 Corinthians, yung Sige. about sa member, na doon sa sinulat ni Apostol Pablo na may mga kasamahan kayo na nakikiapid. Na sabi niya, kahit ang mga pagano man ay gumagawa nyon. So, sa opinion ko lang po to, kasi hindi ako familiar pa masyado sa constitution dito sa ating church. Okay lang naman. Walang maling sagot, Kasi yung pong tanggalan natin sila ng karapatan sa Lord's Supper, magkaroon sila ng ministry, mabigat na offense na yun para sa isang Kristiyano talaga na nakagawa ng kasalanan. Pero kung tatanggalin pa yung part na aalsin mo sila as a member ng church o di kaya po ay magkaroon yung chance na magkaroon siya ng makapagsimba, parang yun nga po sinasabi ni brother na mahirap para sa isang mananampalataya yun na tatanggalan mo pa siya ng ganung part. Kung sa akin lang po ganito lang po, sa aking opinion lang. So yung tanggalan po natin sila ng part na makatanggap ng Lord's Supper, sumama sa mga meetings o di kaya po sa ibang pero yung tatanggalan pa ho ng karapatan para siya ay makapag-attend ng church, para sa akin hindi na po dapat. Dalawa na tayo ron. I think walang nag-advocate na gano'n. Kasi po, dito. tuloy ko, yung kasing conviction, alam naman natin sa Diyos nang gagaling yun Dahil kung yung isang tunay naman, yung isang mananampalataya na nagkamali, once na siya ay nasa church, alam niya sa sarili niya na ito yung kasalanan ko, ito yung bunga ng naging kasalanan ko. Okay, I get the point. Uulitin ko para hindi tayo magkalituhan. Yung this do not fellowship, ibig sabihin, lang yun? Yung pag-suspend natin, yung membership at yung mga privilege ng membership. Lahat ay welcome. Kasi kapag sinuspend mo siya, nagkaroon ka ng pagdududa doon sa kanyang pagiging mananampalataya. Kung mayroon kang pagdududa, anong kailangan niya? Ang gospel. So bakit po siya pagbabawal? So walang nagbabawal. Di ba? Kaya nga, di ba, treat him like a tax collector and unbeliever. Tax collector, pag sinabi sa Bible na tax collector, that is the paragon of sinner. Medyo ginamit ko positive yung paragon, pero siya yung number one na halimbawa ng isang makasalanan. Hindi pala unbelievers, tax collector and Gentiles. Kasi yung Gentiles, doon time nila, non-Jew is not part of the church, doon sa kanila, di ba? Ng kanila.
Sa atin, ang translation nun, treat him as an unbeliever. Exactly. How do you treat an unbeliever? How do you treat an unbeliever? Di ba? Kaya nga, kami sa we knock on doors. We talk to people we don't know because we want to let them know about the gospel. So, ayun lang si James. Yes. Ano lang po, bali... 2 minutes na lang. Yes, mabilis lang po. Bali siguro, Brother Marlon, ang nakikita ko po dito is yung how we treat nga po. May kanya-kanya po tayong personal na opinion regarding how we treat yung discipline na brother natin. At ang isa pa nga po, sinasabi naman po, ang kailangan niya po ay gospel. So, if we're gonna fellowship with him, not fellowship, but we're gonna reach out for him, gospel po yung ating sa kanya para maramdaman niya yung bigat na ginawa niyang kasalanan. Pero hindi po yung kagaya na activity natin, fellowship tayo, kakain tayo dito na marami tayong... Anyway, again. Ano naman po yun? Ayun nga po, personal, naman po yun. Hindi naman po, ano yun. Wag lang tayo maging judgmental pagdating doon sa gano'n, Alright, kasi kung individual, may individual aspect Kasi kaibigan niyo yun Pero kung siya ay tunay na kaibigan, dapat siya yung mismong unang nagsasabi doon sa kanyang kaibigan, alam mo, kailangan mong, you need to shape up. Kuya Marlon, thank you sa yung experience namin, sa family namin, meron kaming isang na-discipline. Christian siya, na-discipline siya. So talagang Sa family talaga. na-excom siya. Sa family namin. So, ang ginawa namin, dahil majority sa amin ay puro Christian yung mga kapatid ko, yung nanay ko. So, every time na kinakausap siya, hindi namin siya kinakausap as family, hindi namin siya kinakausap as close, pero ang lagi namin sinasabi sa kanya, bumalik ka sa church, kailangan mo ng Panginoon, kailangan mo ng mga kapatid na mag-encourage sa'yo. Napakasakit po sa amin na ang isang kapamilya namin nahulog sa kasalanan. And then, patuloy namin siyang ini-encourage, nire-rebuke namin siya, bumalik ka sa Panginoon, yan lang ang tangi mong pag-asa sa buhay. So, lagi namin pinapoint out sa Tama kanya yun. yung gospel. And then, ang Lord kumikilos sa kanya, Amen. by God's grace, dumaan siya sa matinding pagsubok, matagal na panahon, pero binalik siya ng Panginoon, nasa church ngayon siya ng Reform. Yeah. So, salamat sa Lord sa grace niya talaga. At kinamit kayo. Dahil pinadaman nyo sa Kanya yung pagmamahal nyo. Minsan, kasi minsan na the people take offense when you are medyo kaya it boils down again. Ano yung puso natin? Kung tayo ay retribution ang hinahabol natin, baka checkin natin yung puso natin. Pero restoration, meron naman talagang sabi nga, tough love, di ba? So ito lang ang nito, we need to be careful lang. I think may pagkakapareho naman tayo, di ba? At may pagkakasundo din tayo doon sa sinasabi natin, yung personal na, ang nagkakaroon lang tayo as a church, hindi corporately alam natin ang gagawin Nag-struggle tayo individually. Hindi ba? Yung individual. So, individually, we talk to the person. Pero, let us be careful naman na para naman natin siyang dahil sa nais natin yung ma-misplace yung compassion natin. Na kala natin compassionate yung anuhin natin lang siya na parang walang nangyari. Huwag ganon. Diba? We're compassionate in a sense that we talk to the person. There's nothing wrong with going out with that person kung siya ay talagang kaibigan mo. But then again, you are placed in a position to be the best influence to that person.
may responsibility ka. You're not helping him by making feel good for what had happened. You know what I'm saying? Now, it's not, hindi mo naman kailangan palaging ipaalala sa kanya yung ginawa niya. Pero kasama dun sa responsibilidad mo, as an individual, especially if you're close to the person, na ipaalala mo sa kanya at ipanalangin siya. Hindi ba? You agree with that? Ito na yung huli nating tapos na ako rito sa ano na to. Sa ano na to. Gusto ko lang kasi ma-address kasi yung sineraise ni Mel. Okay ba yung sinabi ko? Nag-abri ka. Si Mel ang final word. Siya nag-raise Ako po kasi yung nagsabi nung limited pleasant fellowship sa ibang cases. So parang ang belief ko din kasi, hindi ko masyadong alam kung ano yun. Pero there are degrees of reward sa heaven at there are degrees of punishment. Then, di ba sinabi sa, it will be more tolerable than yung ganon. So sa tingin ko sa discipline, meron ding degrees. Depende sa gravity nung sin. So kung merong sin na enough lang yung mag-stand yan, maghumingi ng dispensa sa church, merong cases na talagang lalo na nga kung public sin siya, nalaman siya sa outside the church. So parang sa akin may additional level ng punishment. Actually, hindi talaga punishment, kundi more instances na ipaalala mo sa kanya kung gaano kagrabe yung sin niya. So, pero hindi totally na alisin yung fellowship. Meron lang limitations. Kumbaga sa kagaya ng sinabi ni Carol, na kahit sa family, talagang nandun yung laging sabihin mo yung repentance, hindi yung parang wala lang nangyari, parang gano'n. Yung somehow ipadama mo sa kanya. And ikaw din, ang church din, parang humanap ka na yung parang proof of repentance. Yun. So, iba-iba tayo ng level siguro doon sa ating ng maturity. Iba-iba tayo ng level ng relationship. So, ang paalala, ang caution is be careful. Alright? We cannot impose ourselves doon sa iba. Alright? Yun lang ang gusto kong anuhin. Wala akong sasabihin na ito yung tama at ito yung mali. I made the position, I believe, nung inimpose natin yung suspension, that is, spiritually speaking, we disassociate with them or the person. But then, merong aspeto ng individual. And that individual, may mga dynamics na hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng i-tailor lang na dapat ganito lang. So, ang ano doon, paalala natin bilang magkakapatid, be careful. Alright? Watch our heart. I don't want you to lose the seal for the Lord, for the purity ng ating Panginoon. Keep it. There's nothing wrong with it. Diba? Si Pinehas, anong ginawa niya? He jumped with his spear and killed that person on the spot. Huwag naman tayong ganun dito. Hindi na. Ay, meron pa. Share daw. Isa pa. Yung kasing church discipline sa amin, matagal na akong naging member ng church At it's really a means of grace na mag-grow yung church. Yes. Marami akong nakitang mga members na discipline na bumalik. Meron ding mga members na hindi na bumalik. At yung tanong ko lang, pastor na brother, na parang pwede magbigay ng mga halimbawa na yung mga member ay nadidiscipline. Yung bangin mga doctrinal, kung siya ay
Premillennial ba o amillennial? Isang point ba na ma-discipline yung member? Saka pangalawa, yung practice. Kagaya ng, halimbawa, nagtrabaho siya sa Saudi Arabia na walang church. Di absent siya ng maraming. Iba madidiscipline ba yung mga ganung church members? Pangalawa, yung mga sample na, halimbawa, may mga member na tumataya sa sugal, halimbawa, loto, or umiinom ng alak o naninigarilyo. Yung by point na madidiscipline yung mga members? Lahat yan ay depende. Depende kasi yun, hindi ba? Hindi natin pwedeng i-compartmentalize na dapat ganito. Ang basihan natin, halimbawa sa pag-inom ng alak, ano ba sabi ng Panginoon? Do not get drunk with wine. Diba? Ano sinabi ng Panginoon? Pag halimbawa sa sugal, you don't put the Lord in the test. So may mga gano'n, di ba? Yung kasing discipline, umaabot yun kapag may persistent. Yung gano'n, natisod yung kapatid, napataya. Wag na. Pero alam na, yung kasi level na ng maturity, kasi minsan wala pa yung conviction, hindi pa siya nakukumbito sa area na yon. So, mahirap yung tanong mo, kaya walang tamang sagot doon. Hindi natin pwedeng i-compartmentalize yung ano. Yeah. Ang natin ay nakaka-apekto siya sa order and discipline ng congregation, and that there is a clear manifestation na yung tao ay hindi nagsisisi at they are continue doing that. And the church, lalo na yung public sin. Pag public sin nga, di ba, kadalasan public agad yung natin. Normally, yung private yung ating discipline, pero public sin, nalalaktawan yung private rebuke na tinatawag. Napupunta na kaagad doon sa public discipline, di ba? Alright. Hopefully, nakatulong. Nakatulong po ba? Okay. Pag may tanong pa kayo, tanungin nyo na lang ako. Sasagutin ko, tayo na lang Baka magsawa na sa akin. Okay, let's pray. Father, as always, thankful to be sa discussion. Alam po namin, Panginoon, makikita mo yung pagnanais namin na makalakad po ng tama at makagawa ng tama. Mahal po namin ang isa't isa. Gusto po namin tulungan ang isa't isa. Pero ang lahat po ito, Panginoon, ay nakabase sa iyong biyaya sa amin. At kami po ay palaging humingi ng ibang biyaya at palaging panibagong simula. Sapagkat kami po ay manahina at kailangan po namin tulong na namin nangyayari. Sa alam ng Panginoon. Gamitin po